Naku po! Ngayong linggo, makilang beses nagkaaberya na naman ang MRT. At isa sa mga ituturing dahilan nito, hindi maayos daw yung umano'y maintenance. Issue na ho ito dati pa. Wala pa rin kasing nakokontrata ang DOTC para sa matagalang maintenance ang MRT. At sa ngayon, 12 hanggang 14 na tren lang ang nakakabiyahe, imbis na yung 18. Kaugnay po niya, mapaparehim natin si Ginoong Robert John Sobrepeña, Chairman ng MRT Holdings 2 Incorporated. Good morning po! Morning. Welcome po sa unang hirit. At eto, yung unang tanong ko, kayo ba may-ari ng MRT o sino ba ang talagang nagmamay-ari ngayon yan? Well, kami, yung aming kumpanya, yung MRTC, yan ang may-ari ng sistema, ng MRT3 system. Okay. No? Pero ang nagmamanage at nag-ooperate, gobyerno. Yung aming kumpanya, yun ang gumawa ng MRT at tinurn over namin yan noong year 2000 sa DOTC. Okay. Nung una, kami nagme-maintain for 12 years with Sumitomo. Okay. Kaya wala namang problema nung panahon na yon, no? Kaso, nung nagbago yung maintenance provider, tinurn over sa isang local maintenance provider, doon na nag-umpisa yung problema. Pero ba't tinanggal yung inyong maintenance provider itong Sumitomo? Yung Sumitomo Corporation, nag-expire yung kanyang kontrata noong 2010, tapos rini-renew na lang yan, ano? Noong 2012, bigla na lang nilang pinasok yung PH trams. Ang talagang naging problema niyan is walang pyesa itong mga local maintenance providers. Wala silang pyesa at of course, 12-year-old system na walang pyesa, kaya nagbe-breakdown. No? Yung edad po nitong MRT, sabi ng ilan, talagang matanda na raw at sa dami ng pasahero, talagang magkakasira-sira na. Totoo ba yun? Hindi naman. This system was designed for 30 years. 30 years, Okay. 15 years pa lang, kumbaga, nasa midlife pa lang, ano? Oo. Hindi yung edad ng sistema ang problema, kung hindi yung maintenance at saka yung pyesa. So sinasabi nyo, simula nung pinalatan yung maintenance provider, nagkahetot-hetot na. Ito na, nagka-problema na tayo. Pero, ang gusto natin solusyon na marinig eh. May say ho ba kayo rito sa pwedeng maging solusyon dito sa problema ng MRT? Meron kaming rights under the agreement na magbigay ng mga solusyon, kagaya ng pagdagdag ng mga bagon, tsaka yung pag-ayos ng sistema, ng mga relays, and overhauling. Kami naman, napakarami na namin proposal binigay sa gobyerno, kailangan lang nilang aksyonan. Kagaya ngayon, dalawa ang aming proposal. Yung isa, in cooperation with Metro Pacific, no? Okay. Yung isa naman, together with Sumitomo Corporation. Okay, babalik sila. Babalik sila pero i-rehab yung buong sistema. New rail, i-overhaul lahat ng bagon, ayusin lahat. And then, babalik sila sa single point of responsibility. Sila mag-guarantee ulit. Ibig sabihin, pag may problema, sila lang tuturo Sila natin. lang, iisa lang. Kasi ngayon, turuan ho kayo ng ni Secretary Abaya eh. Turuan ng turuan. Eto, yung injunction na nababanggit, may injunction ho ba laban sa, ang MRT laban sa DOTC para kumuha ng dagdag ng mga bagon? Ito raw yung dahilan eh. Walang injunction sa ngayon. Ano yan, Igan? Nag-umpisa yan nung umu-order sila ng mga bagon sa China. Oo. Ang posisyon namin doon, nung una, hindi kami inabisuhan. Hindi tayo nakakasigurong compatible yung mga bagon na yan doon sa aming sistema. Sa sistema. At pangalawa, yung manufacturer, first time nilang gumawa ng ganitong bagon. Okay. Experimental, parang guinea pig. Oo. So medyo delikado yun. Dami namang mga experience kung bakit pa sa walang experience Baka makompromiso pa yung pasahero. Baka Okay. makompromiso. Pero lumalabas sa Senate hearing na ang isa sa option naman ng gobyerno, ito inutos na ni Pangulo, no? Billing kayo. O i-buyout kayo. Kayo ba willing na yung shares nyo ibalik na sa gobyerno o bilhin ng gobyerno sa magkanong halaga? Kasi may mga pressure na rin po eh. Kami naman willing kahit papaano, basta't maayos yung problema. No? Kung if they want to buy private sector over, okay din sa amin, mag-usap lang. Kung gusto naman nilang ayusin namin yan, pwede rin. So yun lang, nasa kanilang desisyon, which way. Ang problema, hindi kami nag-uusap. No? Okay. Pero hindi na maganda po ang imahe ng MRT. Kayo ba, bilang personal na mga personalidad dyan, hindi ba kayo na isa kayo sa mga kasama sa tinitira na rin, binabanatan na rin? Yun na nga ang problema. Nung ginawa namin yan, walang kaproblema yan. Nung kami nagme-maintain, tuloy-tuloy lang yan. Wala nga sa news yan eh. Ngayon, tinake over nila yung maintenance, kami pa ang tinatamaan. At kami naman, ginagawa namin lahat ng pwedeng gawin. Nagbigay na kami ng mga solusyon. Hindi lang nga dinesisyon ng gobyerno, walang desisyon, walang feedback. No? Okay. May mungkahi na ipatigil na muna itong operasyon ng MRT?
Nako, yan ang dapat na hindi mangyari. Pero alam mo, kung dumadating na sila sa punto na wala ng choice, siguro talagang kailangan na nilang gawin. No? Although dapat hindi talaga nangyayari yung pagtigil. No? Pero kayo, tuloy-tuloy ang, ano tawag nito? Ang bayad sa inyo ng gobyerno? Wala na sa amin yung bayad. Napunta na dun sa Land Bank tsaka DBP. No? Kasi yung aming share sa revenue, binigay na namin dun sa MRT bond na binili naman ng gobyerno. So sa kanila na rin napupunta yung bayad sa DBP tsaka sa Land Bank. Kung bibiling kayo ng gobyerno, magkano ho yung presyo ninyo, Ginoong Sobrepenya? Sa unang-una, wala pa namang sinasabi sa amin yung gobyerno na may balak silang bilhin yung MRT. Kaya kami naman sa board at aking mga partner, hindi kami nakakapag-usap ng kung anong presyo. Pero definitely, di hamak na mas mura dun sa 54 billion na pinaplano nilang pagbili ng bond. No? Okay. So kung kami na lang kakausapin nila, makakatipid sila. Pero ito mas importante. Useless yung bili dito, bili ng... Okay. Ang talagang priority ngayon, ayusin yung rail system. Ilagay lahat ng pera sa pag-ayos para maging safe ulit yung system natin. Tsaka makompleto yung mga bagon, no? Back to 73 cars. Mula kalahati na lang ng mga bagon ang tumatakbo eh. Okay, yung MRT Holdings Incorporated, kayo ba'y nalulugi? Kasi ang impression din po ng publiko, kabig lang kayo ng kabig dun sa kita ho araw-araw nitong MRT. Kagaya nung nasabi ko, wala na kaming share dyan eh. Dahil lahat ng proceeds, revenue, Nasa napupunta na sa gobyerno gobyerno. Wala na. Yung aming bonds, nabenta na long time ago dahil sa haba nung repayment period. So, lahat ng revenue ngayon napupunta na sa gobyerno. Wala na napupunta sa amin. Nagdagdag ho sila ng pasahe. Sa tingin nyo makakatulong yun sa rehabilitasyon po? Sa lalong madaling panahon, na itong MRT? Sana at dapat kung doon mapupunta yung pera, no? I hope it goes to the rehab. Pero malamang mapupunta doon sa pagbayad ng MRT bond sa Land Bank and DBP. Okay. Wala rin ko yung balita na yung local na maintenance provider ngayon bumibili po ng pyesa? Yung local maintenance provider, hindi bumibili ng pyesa. Nalaman namin yan sa Senado. Sabi ng DOTC, parts and service yung kontrata. Sabi naman nung ATP Global, service lang. Hindi daw sila bumibili ng parts. Sino dapat bumili ng pyesa? Under the contract, dapat yung maintenance provider. Nung hawak ng Sumitomo yan, silang bumibili lahat ng pyesa niyan. No? Ito ho ba yung provider na na malapit kina Marwa siya ka Abaya, yung sa Liberal Party po? Hindi ko alam yan, pero yun ang balita. Pero ang punto ron, nung hawak ng Sumitomo yan, 60% of the budget was going to parts. Sa pag-uusap natin po, parang wala ho yatang pag-asa na umigi ho ang buhay araw-araw ng mga pasahero. May pag-asa dyan na, Igan, ano? Ang pag-asa dyan, magdesisyon na yung DOTC. Meron kaming napakagandang proposal with Sumitomo at saka Metro Pacific. Kaya naming ayusin yan in 18 months. Tapos yung problema... 18 months? In 18 months, no? At walang interruption. Tuloy-tuloy ang takbo ng mga bagon, no? Okay. Yan ang solusyon dyan talaga, no? Kaysa dun sa ginagawa nilang mga failed biddings ngayon, no? Okay. Maraming salamat po, Ginoong Robert Jan Sobrepenya. Actually, may isa pang issue, pero tsaka na yun. Chairman po ng MRT Holdings 2 Incorporated. Alam niyo, inibitahan po natin si MRT 3 General Manager Roman Benafe, pero hindi niya po kami napagbigyan. At kinakailangan daw niya muna tutukan ng gusto ang pagsasaayos sa mga tren kung meron man. Nangako kasi siya sa mga commuter na 14 na tren ang mapapagana hanggang sa katapusan ng linggo. Samantala, hindi naman po kami sinasagot ni DOT Secretary Jun Abaya at maging kanyang tagapagsalita ni si Atty. Migs Sagcal.